Nagsimula na pong dumagsama sa sasakyan sa North Luzon Expressway o NLEX. Pero kumpara raw nung nakaraang taon, kapansin-pansin, na mas konti ang motorista ngayon na umuwi sa kanilang mga probinsya para samantalahin po yung mahabang bakasyon. Karagdagang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, kung dati-rati raw ay nadaragdagan ng 8 hanggang 10% o katumbas yan ng 30,000 sasakyan yung dumaraan dito sa NLEX tuwing may mahabang bakasyon. Ngayon ay nasa 3% na lang o katumbas ng 10,000 sasakyan yan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, posible yan na dahil pa rin sa walang patid na pagsirit sa presyo ng gasolina at diesel. Bagaman half-day na lang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at ilang pribadong kumpanya, matumal pa rin ang dating ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway. Sa Balintawak Toll Plaza, 1:00 na ng hapon nang magkaroon ng kaunting pila ng mga sasakyan. Inaasahan na magpapatuloy yan hanggang 10:00 hanggang 11:00 ng gabi. Pero ayon kay Robin Ignacio ng NLEX, kapansin-pansin na mas kakaunti ang volume ng sasakyan ngayon kumpara noong nakaraang taon. Normally talagang meron tayong volume na umuwi na. Pero itong week na to, wala po tayong na-monitor na volume na gano'n. Hanggang kaninang umaga, wala po talagang pagdagsa ng volume natin. Ngayong hapon na lang po ito, pero kagaya ng nabanggit ko, mapapansin pa rin natin na mas konti kaysa last year. Bago raw ang magkakasunod na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, umaabot raw sa 350,000 ang sasakyan na dumadaan sa NLEX kada araw. Nadadagdagan niya ng 8 hanggang 10% o katumbas ng 30,000 sasakyan tuwing bakasyon. Pero ngayon, posible raw na 10,000 sasakyan na lang ang madagdag sa volume. Ayon naman sa Department of Transportation, hindi nabawasan ang bumabiyahe ngayong bakasyon. Mas pinili lang daw nilang sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Mas dumami po ang estimate namin ng mga bumabiyahe ngayon kasi yung usually na bumabiyahe na gamit ang kanilang pribadong sasakyan, they might as well take the public transportation ngayon. Basta lang yung nagkokotse na dalawa lang, isa lang, mas magastos po sa kanila. So yun naman yung pinag-aandaan natin pagdating sa land transport. Pero sa kabila ng kakaunting volume, full force pa rin daw ang deployment ng mga tauhan ng NLEX. Nagpatupad na rin daw sila ng counterflow mula Balintawak hanggang Marilao area sa northbound lane upang maiwasan ang traffic. Bukas rin ang lahat ng lanes at wala ng road repair works simula pa noong March 27 hanggang April 6. Yes, yung aming deployment po ng mga tellers, mga patrols, incident response teams po natin, including yung mga tow trucks po natin, nag-increase din po kami kasi nag-implement din po tayo ng free towing for class 1 to the nearest exit para mas mabilis yung pag-clear natin ng incident. And we started that last Friday, 6 a.m. Tuloy-tuloy po yan hanggang April 6, arte po ng aming motorist assistance program na tinatawag namin ngayon na biyaheng arangkada. Pinayuhan naman ang mga motorista na tiyaking may load ang kanilang RFID upang iwas aberya at mas mapabilis ang biyahe. Yung ating mga motorista mag-prepare po at sa kanilang paghahanda ay i-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung magdadrive. Sana po hindi nakainom, may sapat na pahinga at nasa tamang kondisyon. And para po dun sa mga walang RFID pa po, nakita po naman natin na talagang yung cash lanes po natin unang nagbi-build up. So mas mainam po talaga kung meron na po silang RFID. Ali, ayon sa pamunuan ng NLEX, hanggang 10:00 ng gabi o hanggang 11:00 mamaya inaasahan yung tuloy-tuloy na pagdating nitong volume ng mga sasakyan dito sa NLEX. At bukas ng umaga hanggang tanghali inaasahan na ganyan uli yung magiging volume ng mga sasakyan
hanggang mga bandang hapon na, no? At pero sa pagtaya ng pamunuan ng NLEX, posible na mga ganun pa rin ang itataas, no? Mga 3% lang o katumbas ng 10,000 sasakyan yung madadagdag dito sa volume ng mga sasakyan kumpara doon sa volume sa karaniwang araw. Ali, patungkol naman doon sa mga concern mo, no, na nabanggit mo sa akin, yung mga accident prone area dito sa bahagi ng NLEX ay tinutugunan na raw yan ng pamunuan. Ali. Okay. Mar, nakikita ko na sa likod mo, dahil sa iyong live kang nakatayo dyan, ano? Na meron na talagang pila na masasakyan sa likod mo. Na ano kaya ang ano na yan? Mar, ang isa kasing napapansin ko, ang isa sa dahilan ng pila na yan, bukod sa volume, ay ang hindi binabasa na RFID sticker. So ikaw ngayon, magbubukas ka ng bintana, pag maikli ang braso mo, magbubukas ka ng pintuan, kailangan yung card mo ay handa mo para basahin ng reader o kaya kunin ng kahera. Yan ba ay natugunan na ng pamunuan ng NLEX ngayon, yung palpak nila na RFID stickers na hindi binabasa? Well, Ali, unti-unti raw na tinutugunan ng NLEX yan, no? Yung problema dun sa pagbasa ng mga RFID sa mga sasakyan, no? Para maiwasan na nga yung paglalabas pa yung paggamit ng card para lang mabuksan itong toll. At particular naman, Ali, dito sa background ko, no? Yung pila ng mga sasakyan, ito yung sa cash lane, Ali. Ito yung nasa outer right lane itong toll plaza. At kung mapapansin mo, medyo nagkakaroon ng build up dito, pero kung kumpara naman doon sa ibang lane, no, yung sa mga RFID, wala namang nagkakaroon ng pila ng mga sasakyan. Pero kumpara pa rin, Ali, doon sa nakaraang taon, no, yung sitwasyon dito ngayon sa NLEX, talagang kakaunti lang yung pila ng mga sasakyan. Kung dati, tanghali pa lang ay ramdam na dyan sa bahagi ng North EDSA yung bigat ng traffic. Ngayon, Ali, talagang dito lang halos sa katapat ko, no, mga ilang metro lang yung pila ngayon ng mga sasakyan at ayon nga sa pamunuan ng NLEX ay kapansin-pansin yung mas kakaunting bilang ng mga bumabiyahe ngayong araw. Ali. Kapag walang load yung RFID o kaya ay walang RFID pero pumila pa rin sa RFID lane, hindi dapat maabala yung mga sasakyan na nasa likod nila na nag-load dun sa nila sa RFID at may RFID. Sana yung ba ngayon, ano ba ang doon, panuntunan? Yung ba ipinatatabi para lang hindi makaabala doon sa mga lane, RFID lanes na hindi naman sila dapat doon pumila? Well, Ali, no, hindi natin na itanong kanina yung specificong ginawang pagbabago dyan ng pamunuan ng NLEX. Pero base sa experience, Ali, usually pagka konti na lang o hindi na sapat yung load ng RFID mo, nagne-negative yan. No? Kadalasan, pagpasok mo ulit ng toll ay sa kanila sisingilin yung kulang mo nung huling daan mo dito sa toll gate, Ali. Oo, kasi alam niyo po, kanina nagkamali si Siri. Na imbis na yung asawa kong si Omar ang tinawagan, si Mar ang tinawagan. Kaya nagkakwentuhan kami, mag-ingat lang po tayo dahil meron pong bahagi yung NLEX na yon pagpasok po ng EDSA, Balintawak, bago kayo mag-Smart Connect. Kung kayo po ay bumabay, kabisado ko kasi every weekend po ako umuwi ng Bataan. Ano? So yung ikaw ay nasa fast lane, biglang mawawala yung lane mo, di ba dapat yon sa lane marking, magkakaroon ng puti na maiikli to let you know na mawawala yung lane nyo. Wala. So marami talaga ang NLEX ngayon, pinarating ko sa pakisabi lang kay Robin Ignacio at saka kaninong bright idea nga, yung maglagay ng CR, ng toilet, dun sa dadalawang lane ng bandang Pampanga bago ka lumabas ng SCTEX. Yung ba ay naparating mo na, Mar? Yes, Ali, nabanggit natin, no, sabi ko nga, hindi mo palalampasin at itatanong mo yung bagay na yon. Tiniyak naman ni Sir Robin na tutugunan nila. Actually, de-deployan daw nila ng tao yung doon sa sinasabing mong nagkakaroon ng pag-park ng mga sasakyan dahil doon sa inilagay nilang
comfort room. Yun naman daw ay para sa pangailangan ng mga motorista, pero titiyakin nila na hindi dapat bumabalandra doon, basta na lamang yung mga sasakyan na gumagamit ng comfort room para maiwasan yung aksidente. At pagdating naman dito sa inner lane, malapit dyan sa Smart Connect na tinutukoy mo, Ali, pinatingnan na rin ni Sir Robin at kung maaari ay lalagyan din nila ng tao para makaiwas nga sa posibleng aksidente, lalo ngayon na inaasahan na medyo madadagdagan yung volume ng mga sasakyan na dadaan dito sa NLEX. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel, at safe trip sa lahat po ng ating mga bakasyonista na babaybay po sa ating mga expressway.